Ngayong araw nga ho, naka-schedule yung pagbubuhos dito sa aming second floor. Nagpabili na nga rin ho ako ng 4 na manok na ipangpapadugo dito. 7:30 pa nga lang daw ho ng umaga, nandito na yung pump crate para mag-set up. Nagulat nga din kami dahil ang expect namin 8:30 pa sila magsisimula. Talagang nauuna nga daw ho iyon dahil matagal daw mag-set up ng pump crate. At habang iniintay nga namin, sabi ko nga kay nanay, umakyat nga muna dito. Total, nakikinervous din naman daw sila sa akin. Lagyan na natin ng kaunting treat. Ang akala ko nga ho, tatanggi. Abay, walang hindi, umakyat agad. Abay, hindi man lang kinabahan, nakangiti pa pag akyat. 8:30 na nga ho kami nakarating dito dahil may pinagawa pang ang letter sa amin. At nalinisan na nga daw ho nila yung mga biga at steel deck. Dahil bago nga daw ho ito buhusan, kailangan malinis. Kaya habang inaantay namin papasukin yung pump crate, sabi nga namin magpadugo na. Para nga ho mamaya, dire-diretso na yung gawa nila. At bumili nga rin ho pala si Willie ng vibrator. Dahil yung ibang ready mix nga ho, walang dalang ganito. At kailangan nga din ho iyan para masiksik at hindi maging ampaw yung slab at biga natin. Akala ko nga hindi kami matutuloy sa pagbubuhos ngayon dahil bigla nga hong nagkaroon ng problema. At nangyak-ngyak na nga ho ako dyan dahil gamitin nga hindi namin etong pump crate magbabayad pa din kami ng 16K. At mainam na nga lang din ho na naayos ka agad. At nakapasok na nga ho sila ng bandang 10 AM. Nagulat nga ho ako na para pala tong si Megatron. Transform nga ho kasi to at biglang nagkaroon ng mahabang galaman. At binidyohan ko ho talaga to hanggang matapos sila mag-set up para nga din ho makita ninyo. Mainam na nga lang na nag-sunblock kami ni Willie dahil alam ko nalalaban kami sa arawan ngayon. At nagulat nga ho ako dahil umangat yung 2 gulong sa harapan ng truck. At akala ko nga ho babaligtad ko. Abay, nagugulat sila kuya sa bunganga ko, bi. Nasa isip ko nga ho kasi yung madadamage dito sa loob ng subdivision. Ay baka imbis pampagawa ko na lang ng bahay, pambayad ko pa dito. Sabi naman nila kuya, ganun daw talaga yun. Dahil mabigat daw talaga yung kamay ng pump crate. At meron nga naman kasing support sa gilid ng truck. Kaya kayo, pagsasaba kayo sa mga ganitong bagay, wag nga ho kayong magkakape. Dahil sa totoo lang ho, talagang kinakabahan ako. At simula nga ho kagabi, panay na ako dasal na sana nga walang mangyaring di maganda. Habang nagsisetup nga ho sila, tinawagan na rin nila yung ready mix. At sa sila nga lang daw ho yun manggagaling. 30 minutes lang naman daw ho yung biyahe. Ang nagpapatagal lang daw minsan, yung pila sa planta. Halos 30 minutes nga din ho silang nag-setup dito. Dahil 10:37 nga ho sila natapos. At ganito nga ho yung itsura niyan kapag kuha dito sa baba. Bali 6-wheeler lang din ho iyang pump crate. Saktong alas 12 nga din ho nang dumating etong mga ready mix. Lahat nga ho kami natuwa dahil first time namin makakita ng ganitong kaliit na ready mix. At lahat nga din ho sila tawang-tawa dahil sa tagal na nga daw nila sa construction. Ngayon nga lang daw sila nakakita ng ganitong kaliit na ready mix. Tatlong 6-wheeler na ready mix nga ho yung dumating. At yung 4 na ready mix babalik naman daw ho para mapunan yung 17.5 cubic. At tumayo na nga din ako dito para makita nyo kung gaano talaga kaliit. Sa isang ganyan nga daw ho 2.5 to 3 cubic yung kayang ilagay. At nanghingi nga muna sa amin ng isang semento yung sa pump crate. At tinalo nga ho dito sa paglalagyan ng ready mix. Nakalimutan ko na nga ho yung sinabi. Pero para ho yata dun sa unang higop ng pump crate. Dahil yung mga sumunod hindi naman na nila nilagyan. Dire-diretso na nga ho yung lagay nila. Unang truck pa nga lang ho itong naglalagay ng ready mix. Bigla na nga hong nagkaroon kaagad ng problema. Ay wala naman akong balat sa puwet. Pero yung problema ayaw talaga akong tantanan. Bigla nga ho kasing nagkaroon ng bara itong pump crate. At kailangan nga ho ulit nila ibaba para baklasin yung hose. Habang binababa nga nila yung hose ng pump crate, hindi nga kinaya ni kuya yung bigat ng hose. At tinamaan pa nga yung electrical pipe namin. Abay, sinusubukan talaga ako ngayong araw. Mainam na nga lang yung electrician namin nandito din. At binabantayan talaga niya yung mga tubo niya. Para nga daw kung sakali may mabasag o masira, maaayos niya nga daw kaagad. Hirap nga daw kasing suksukan na ng wire pagka nabarahan na nga daw ho ng simento. At hindi naman ho nabali yung tubo na tinamaan. Neltex, baka naman. Tuloy nga ho muna nilang ibaba yung hose ng pump crate para nga tanggalin yung mga graba na naiwan sa loob. At mainam na nga lang ho na ready tong sila format. At nailabas nga kaagad yung lagayan ng mga simento. At yung iniluwa nga hong simento nailagay pa nga sa mga footings ng mga bakod. At di rin naman ho nagtagal at naayos din naman kaagad nila. At finally nagtuloy-tuloy na nga yung pagbubuhos namin dito sa aming second floor. At lumabas na nga ho yung hindi nila mapalabas-labas kanina. Abay, simento pinag-uusapan, baka iba na naman isipin ninyo. 4 na skilled nga ho yung nandyan sa itaas. Para nga ho patagin itong mga simento. At yung iba naman ho nasa baba para linisin yung mga nalalaglag. Sobrang laking ginhawa
magagawa nga ho ng ready mix, lalo na kung malaki yung bubuhusan. At kinuwenta nga din ho namin kung magkano din aabutin kapag ka nagmano-mano. Halos parehas nga din yung gagastusin at mas mabilis pa nga tong ready mix. Kapag nagmano-mano nga ho kasi, baka abutin pa nga ng gabi. At bukod pa nga doon, kailangan nga rin namin magdagdag ng mga tao. At mainam na nga lang din na may nakuha kami na 6-wheeler na ready mix. At maganda din kausap yung nag-deliver sa amin. At mas mainam ho talaga na bumili kayo ng vibrator dahil nasisiksik talaga yung mga sulok-sulok ng mga bakal. At hindi magiging ampaw yung slab at biga ninyo. Mura lang din naman yan sa Shopee. Kaya nga ho kasi nag-rent kayo 2,000 nga din. Di bumili ka na lang. Mindset ba? Mindset. Kaya halos kompleto na ho talaga kami ng mga tools sa pagpapagawa ng bahay. After nga ho nilang patagin at yanigin yung mga steel deck at biga. Ganito na nga ho yung naging itsura. Kuminis na nga hong tingnan at hindi na nga masakit sa mata. At nagtuloy-tuloy na nga ho iyan hanggang maubos nila yung laman ng 6-wheeler truck. Kada isang 6-wheeler truck nga ho tumatagal lang ng 5 to 10 minutes yung pagbubuhos. At eto namang pumpcrete sila-sila lang din yung umahawa dahil mas kabisado nga nila to. At yung mga tao nga namin ang tagapatan. Kaya ang bilis nga lang din ho nilang natatapos. At pakinggan nyo nga din ho kung ganong kaingay dito. Ang hindi naririnig yung bunganga ko. Naubos na nga ho yung laman ng tatlong 6-wheeler truck. Kaya babalik ulit sila ng planta para kumuha ulit. At 4 na nga daw ho silang babalik para mapunan yung 17.5 cubic. At eto nga yung aabangan natin kung makakabalik ba sila kaagad. Dahil naputol nga ho yung buhos dito sa aming second floor. Hindi man lang nga ho nangalahati yung tatlong 6-wheeler truck dito sa aming second floor. At abangan nyo nga ho yung part 2. Bukas na lang ulit.